Magandang araw po sa iyo, Sir Carl. Ako po si Hana, 32 taong gulang. Ipinanganak at lumaki sa Cebu. Pero ngayon ay narito na permanenteng naninirahan sa Pasig City kasama ang aking asawa at isa naming anak. Naganap ang kwentong ito noong panahong nag-aaral pa lamang ako ng high school. Noong mga panahong iyon ay aktibo pa sa pag-a-abroad ang aking mga magulang. Pareho silang namamasukan sa Qatar. Dahil sa dalaga na rin naman ako, kaya pwede na akong maiwan sa bahay namin ng mag-isa. Pero hindi naman totally mag-isa talaga. Kasi may pinsan si Mama na si Tia Arnie na siyang pumupunta sa bahay araw-araw para usisain ang mga kailangan ko. Ipinagluluto niya ako ng ulam na tumatagal ng 2 hanggang 3 araw. Tapos siya na rin ang namimili ng iba pang mga pagkain. Maliban doon ay ako na ang gumagawa ng lahat. Mula sa paglalaban ng sarili kong damit, paglilinis ng bahay, pagsasaing at kung ano-ano pang maliliit na gawain. Nasa second year high school ako noon nang pumasok sa room namin ang aming principal na may kasamang isang bagong estudyante. "Good morning, class! Ito nga pala si Lia, ang bago niyong classmate. Transferi siya mula sa Samar. Bago lang din siya sa lugar natin, kaya itrato niyo siya ng mabuti ha. Ayokong may mababalita ang nambubuli. Malinaw na sa atin ang magiging parusa niyo." "Yes, sir," sagot naman naming lahat. Dahil sa observant ako at pala kaibigan na rin, kaya naman pinakatitigan kong mabuti iyong bagong estudyanteng si Lia. Mukhang may kakaiba nga sa kanya, hindi ko lang maipaliwanag. Iyon bang kapag tumitig siya sa iyo, ay parang hinahalukay niya ang iyong kaluluwa at hinihila sa dilim? Ang OA pakinggan, no? Pero totoong misteryoso talaga siya tignan. Kaya maging ang mga bully kong kaklase ay hanggang tingin lang ang nagagawa sa kanya. Nagsimula na ang klase namin. Seryoso ang lahat at panay ang pasimpleng tingin kay Lia. Noong sumapit ang break time, ay naroon lang siya sa labas nakaupo. Lahat kami ay kumain at may iniinom na merienda. Siya ay wala. Tahimik lang na nakatitig sa kawalan. Naririnig ko ang mga pasosyal kong kaklaseng babae na si Lia ang kanilang pinag-uusapan. "Di ba, taga-Samar yan? Ang sabi ng lolo ko, maraming aswang at mangkukulam sa Samar ah." "Oo, baka isa siya sa kanila." Wika naman ang isa pa. Ako naman ay binaliwala ko lang ang pinag-uusapan nila at nilapitan ko si Lia. "Hi, Lia." "Oh, sa'yo na lang ito. 2 ang binaon ko eh. Para kasing hindi kita nakita na nagmerienda." Wika ko pa, sabay abot sa kanya ng baon kong sesto na juice. "Sige, salamat. Hindi ako gutom." Sagot niya naman at muling ibinalik ang tingin sa malayo. "Ako nga pala si Hana, yung nakaupo sa may bandang hulihan." Tumango lang siya. Lia, kung kailangan mo nang makukopyahan ng mga notes, magsabi ka lang sa akin ha. Mabilis kasi ako magsulat, kaya kumpleto ako ng mga notes sa lahat ng mga subjects." "Okay, sige, sasabihan kita kapag kailangan ko ng tulong mo. Pero ngayon, kailangan ko ng katahimikan." Mahina pero may pagkamasungit na pagkakasabi niya pa. Okay. Sorry sa istorbo ha. Dito lang ako sa loob. Siya nga pala, halos araw-araw nagpapaquiz, si Ma'am Quinto. Masungit pa naman yun at namamahiya sa mga nabubukya. Baka gusto mong humiram sa akin ng libro para may ma-review ka rin kahit papaano bago magsimula ang quiz. Punta ka na lang sa akin kung gusto mo. Nakapag-review na rin naman ako kagabi, kaya hindi ko na kailangan ng libro." Wika ko pa at dahan-dahan ang naglakad papabalik sa aking upuan. Medyo nalungkot ako dahil kahit hindi man nahalata ng iba, ay parang napahiya din talaga ako ni hindi nga tinanggap ang inalok kong juice.
Nakakailang minuto na akong nakaupo at nagsisimulang gumawa ng aking Islam book nang may magsalita sa likuran ko. Pahiram na pala ako ng libro mo. Pagkalingon ko ay si Lia iyon. Kumuha siya ng bakanting upuan at doon umupo sa tabi ko. Agad ko namang iniabot sa kanya ang libro ng science. Kunin ko na rin ang inaalok mo kanina na juice. Dagdag niya pa, kaya napangiti ako ng bahagya. Noong maiabot ko yun sa kanya, ay sabi niya, "Wala kang sandwich dyan?" "Wala eh, nakain ko na. Skyflakes meron, baka gusto mo." "Sige, yan na lang." Wika niya pa at nagsimula nang magbasa ng libro habang kumakain. Sabi ko na lang sa isip, nagugutom naman pala eh, pakipot pa. Makalipas ang mahigit 15 minuto ay dumating na si Ma'am Quinto. Pagkapasok lang ay agad nang ipinagsigawan ang paborito niyang salita. "Class, bring out your 1/2 sheet of paper. Number 1. Wait lang po ma'am. Ma'am, teka lang po." Natatarantang wika pa ng mga kaklase ko. Dahil ganun talaga si ma'am. Hindi ka pa nga ready, number 1 na agad. Tapos 1 minuto lang o halos wala pa, ay number 2 na agad ang tanong. Kaya naman, nagkakandara pa talaga kami na naghahanda ng yellow pad. Ibinigay ko naman ang kalahati kay Lia na naroon na nakapwesto sa likuran ko. Nagpa-quiz na nga agad si ma'am at noong kunin niya na ang mga papel ay napansin niya si Lia. Sabi niya, "New student ka, Iha?" "Yes, ma'am." "I hope nanghiram ka ng libro sa mga classmate mo para hindi ka zero sa quiz." "Yes, ma'am." Mahinang sagot niya pa. Tapos pinag-exchange paper na kami. Nakita kong 6 out of 10 ang score ni Lia. Not bad para sa madali ang pagre-review. Napasabi na lang ako sa isip ko na, mukhang matalino din pala ito. Ang bilis naka-pick up eh. Noong uwian na, ay sumabay na ako sa paglalakad sa kanya. Sabi ko, "Lia, saan ka dito nakatira?" "Sa barangay Kapintog. Nagbo-boarding house lang ako." "Eh nasaan ang mga magulang mo?" "Wala rito." Maiksing sagot niya pa. Sa isip ko naman, malamang wala rito. Kasi nga hindi mo kasama. Ang tinatanong ko kung nasa ang lugar sila. Pero hindi ko na iyon itinanong dahil baka sungitan na naman ako. "Sige, mauna na ako sa'yo." Wika niya pa at naglakad na ng mabilis. Tapos nalingat lang ako saglit ay nawala na siya bigla. Napasabi na lang ako ng, "Nasaan na yun? Biglang nawala ah." Hinayaan ko na lang din. Pagkarating ko sa bahay ay kumain lang ako at natulog. Tapos pagkagising ay naglaba ako ng uniform. Habang ginagawa ko ang bagay na iyon ay may kakaiba akong nararamdaman. Iyon bang tila may nakamasid sa akin sa paligid. Ayokong isiping natatakot ako dahil hapon pa lang naman. Maliwanag pa ang paligid pero nakakakilabot talaga sa pakiramdam. Kinabukasan, balik eskwela na naman. Doon na ulit tumabi sa akin si Lia, kaya naisip kong baka gusto niya akong maging kaibigan. Ipinagdala ko na rin siya ng baon na sandwich, na cheese ang palaman. Kaya magkasama kaming nagpunta sa kantin para doon kumain. 1 linggo ang lumipas. Madalas niya akong sinasabayan sa paglalakad papauwi. Hihiwalay na lang siya kapag natanaw na namin ang bahay ko. Isang araw noon, late kaming nakauwi ni Lia. Dahil nag-research pa kami sa library para sa project namin. Partner-partner kasi iyon, kaya si Lia ang ginawa kong kapartner. Noong pauwi na kami ay wala na kaming mga kasabay sa daan. Hapon na rin noon. Pasado 4:00, pero maagang naging madilim ang paligid dahil mukhang papaulan. Nang may makasalubong kaming 2 lalaking lasing, nakita kong itinuro kami noon. Kaya nagsimula na akong kabahan. Noong malapit na sila sa amin ay sinabi ng isa, "Miss,
Sama kayo sa amin. Ililibre namin kayo. Sisiguraduhin naming magiging masaya kayo at hindi nyo malilimutan ang mangyayari. Sabi naman ni Lia, iinom-inom kayo tapos sa ulo nyo nilalagay. Magsiuwi na nga kayo at magpahinga. Matapang na sagot niya pa nang bigla siyang sinampal ng isang lalaki. Aba, marunong ka ng sumagot ha? Hindi ka ba tinuruan ng mga magulang mo ng tamang pag-uugali? Dahil sa lakas ng pagkakasampal ay pumaling ang mukha ni Lia papaharap sa akin. Nakita kong biglang pumula ang mga mata niya pero bumalik rin naman agad sa dati. Nagulat ako at nagtaka rin. Naisip ko na baka naman namamalikmata lang ako. Muli siyang tumingin sa lalaki. Pakiusap, tantanan niyo na kami at umalis na kayo. Wika pa ni Lia, pero hindi nagpapigil ang lalaki. Hinawakan noon ang braso ni Lia, pero sa isang iglap ay si Lia na ang nakahawak sa braso noon at mukhang napakalakas ng pagkakahawak niya dahil namimilipit ang lalaki sa sakit. Samantalang simpleng hawak lang naman iyon. Sabi naman ng isang lalaki, Aba! Hayop tong babaeng to! Nananakit ka na! Wika pa noon at akmang sasapakin na si Lia. Pero sinalubong siya ni Lia at gamit ang kaliwang kamay ay ibinaon ang isang malakas na suntok sa sikmura ng lalaki. Nakita kong malalim ang pagkakabaon ng suntok na iyon. Diretsyong napaluhod ang lalaki at nagsusuka-suka na rin. Ang isa naman ay hawak pa rin ni Lia sa kanang kamay. Pero nagtataka ako dahil may tumutulong dugo sa braso noong lalaki na pinaghahawakan ni Lia. Paanong dudugo kung hinawakan lang naman ng mahigpit? Sa susunod na may harangin pa kayong estudyante rito, hindi lang yan ang aabutin nyo. Wika pa ni Lia at binitawan na ang lalaki na patuloy pa rin sa pamimilipit. Tara na Hana, wika niya pa sa akin at ako naman sana ang kanyang hahawakan. Natakot tuloy ako dahil baka lakasan niya ang pagkakahawak sa akin kagaya ng pagkakahawak niya sa lalaking iyon. Kaya iniiwas ko na lang ang braso ko para hindi niya mahawakan at sumunod na lang ako sa kanya. Huwag kang matakot sa akin. Tinuruan ko lang sila ng leksyon para wala nang madisgrasyang estudyante sa kamay nila. Wika niya pa. Sabi ko naman, saan ka natutong lumaban ng ganun? At parang napakalakas mo naman yata. May superpowers ako eh. Wika niya pa sabay tawa. Umismid naman ako. Superpowers daw. Wika ko pa. Hindi, joke lang yon. Aswang kasi ako kaya ako malakas. Wika niyang uli nang nakangiti. Sabi ko naman, kanina may superpowers. Ngayon naman aswang na. Baka mamaya niyan sabihin mo, nakagat ka ng gagamba. Kaya ka naging mabilis at malakas. Hay, bahala ka nga kung ayaw mong maniwala. Wika niya pa at nagmadali na sa paglalakad. Uy, bilisan mo sa paglalakad. Malapit ang bumagsak ang ulan no. Ayokong umuwi ng basa. Wika niya pa. Kaya naman, lakad takbo na akong sumunod sa kanya. Dahil sa nangyari ay mas lalo pa akong humanga kay Lia. Minsan nga ay hinihiling ko na sana maging malakas din ako katulad niya. Ngunit alam ko naman na hindi yun madaling makamtan. Karamihan sa mga napapanood ko ay matagal na panahong pag-iensayo para lumakas at hindi ko iyon kaya. Kinagabihan, naisip kong ano kaya kung ayain ko si Lia na sa bahay na lang namin tumira. 4 naman ang kwarto sa bahay namin at pwedeng-pwede siya sa isa roon para may kasama ako sa bahay at parang may personal bodyguard na rin at may makakasama din ako sa pagre-review ng mga lesson. Pero kailangan ko munang magpaalam sa mga magulang ko. Noong sumunod na araw ay tinawagan ko si Mama sa abroad. Sinabi ko na meron akong matalik na kaibigan, isang babae. Dayo lang sa lugar namin at gusto kong alokin na sa bahay naming patirahin para may kasama ako. Wala rin naman iyong kamag-anak sa lugar namin.
Hindi naman naging mahirap ang pagpapaalam ko kina mama at papa. Pumayag din naman sila agad. Kinabukasan, kinausap ko si Leah at inalok na sa bahay na lang namin siya tumira, pero ayaw niya. Nakakahiya raw. Sabi ko naman, kanino ka mahihiya? Mag-isa lang naman ako sa bahay. Hindi siya sumagot, kaya buong maghapon ko siyang kinulit. Kinabukasan ay iyon uli ang hirit ko sa kanya hanggang sa tuluyan ko na siyang mapapayag. Pero meron siyang isang kondisyon. Magbabayad raw siya ng renta. Sabi ko naman na wag na. Sabi niya rin na kung hindi ako tatanggap ng renta ay hindi siya titira sa akin. Kaya sabi ko na sige, magbayad siya pero kalahati lang ng halaga ng kanyang binabayaran sa dati niyang boarding house. Pumayag naman siya at nagkasundo na nga kami. Magmula noong sa bahay na namin nakatira si Leah, ay wala na ang pakiramdam ko na may nakatingin sa akin. Napakabilis niya rin kumilos at malinis sa bahay. Iyon nga lang, ayaw niya ng mga pagkaing maalat. Kaya naglalagay pa rin kami ng asin pero kaunti lang. Tapos kapag kumakain na ako, ay naglalagay na lang ako ng asin sa sarili kong pagkain. Ang sabi ni Leah, nagsusugat raw kasi ang labi niya kapag kumakain siya ng maaalat. Sabi ko naman, ang tindi naman pala ng allergy mo sa asin. Ngumiti lang siya. Isang hapon noon, habang nasa sala kami, gumagawa ng assignment, ay biglang dumating si mama nang walang pasabi. Agad akong napatayo at niyakap ito. Tinawag ko rin si Leah at ipinakilala. Napansin kong napatakip si Leah ng kanyang ilong at tila nababahuan kay mama. Sabi naman ni mama, "Iha, ako ba ang naaamoy mong mabaho?" Hindi po tita. Nahahatsing po kasi ako. Pinipigilan ko lang. Excuse me po." Wika niya pa sabay takbo sa labas. Napansin ko rin na tila biglang sumama ang mukha ni mama na parang sinakitan ng tiyan. "Ma, bakit? Anong problema?" "Wala ito anak. Napagod lang siguro ako. Kayo na muna ang bahala maglabas ng mga pasalubong ko. At magpapahinga lang ako saglit sa kwarto. Napagod ako sa biyahe eh." "Sige po ma." Wika ko pa. Hinanap ko si Leah para magpatulong pero wala siya. Nilibot ko na ang buong kabahayan at bakuran pero wala talaga. Nasaan na yun? Akala ko ba hahatsing lang? Hinayaan ko na lang dahil baka nagpunta sa tindahan at sinimulan ko na ang pagbubukas ng mga bagahe ni mama. Napakakapal kasi ng masking tape kaya kailangan talaga gamitan ng matalas na kutsilyo o gunting. Ilang sandali pa ay nakita kong papasok na ng gate si Leah. "Oh, saan ka galing?" "Bumili lang ng candy." Wika niya pa at inabutan ako. Kumuha na rin ako ng isa. Napansin kong may kagat-kagat siyang kapirasong sanga ng kahoy. Maliit lang iyon na nasa 2 pulgada lang ang haba. "Ano yung kinakagat-kagat mo?" Ito ba? Sanga ng kalamansi. Pampatanggal ng umay. Hindi kasi matatapos ang paghatsing ko kung hindi ako kakagat ng ganito." "Grabe yung mga allergy mo ha. Kakaiba at mukhang malala." Sagot ko naman. Kinagabihan, inaya ko si Leah na doon muna matulog sa kwarto ko. Marami kasing pasalubong si mama sa akin at gusto ko ng may kausap. Habang abala ako sa pagsasalansan ng kung ano-anong mga gamit, siya naman ay nakahiga lang sa malambot kong kama habang nakatingin sa kisame. "Hana, alam mo bang buntis si mama mo?" Sabi ko naman. "Ha? Hindi. Paano mo naman nalaman?" "Di ba nga aswang ako? Sinabi ko na sa'yo yun dati, di ba?" Napahinto ako sa aking ginagawa at napatingin sa kanya. "Seryoso ka roon?" "Abay oo naman." Parang bigla akong nanlamig sa aking narinig. Umupo siya sa kama at sumandal sa headboard. "Teka, kung aswang ka, bakit hindi mo pa ako kinakain?"
Tumawa naman siya. Bakit? Anong tingin mo sa sarili mo? Yummy ka? Ang payat-payat mo kaya. Tsaka, vegetarian ako. Sabi ko naman, lokong to. Kung ano-anong pinagsasabi, akala ko naman seryoso na eh. Oo nga, seryoso ako. Ang ibig kong sabihin sa vegetarian ay hindi ako kumakain ng tao. Hilaw na karne ng hayop lang ang kinakain ko kapag nagkikrib ako. Minsan, yung galing sa ref natin na hilaw. Minsan naman, lumalabas ako sa gabi para manghuli ng manok sa kabilang barangay. O di kaya, aso. Kapag may nakikita akong mga aso sa daan na nanghahabol ng mga dumadaan ng motorista at naglalakad. Sa ganoong paraan, nababawasan sila at naiiwasan ang disgrasya sa daan. So seryoso ka talaga na aswang ka? Wika ko pang muli. Oo nga, seryoso ako. Pero gaya nga ng sabi ko, vegetarian ako, kaya wala kang dapat ikatakot. Eh anong naamoy mo kay mama? Bakit ka nababahuan sa kanya? Hindi ako nababahuan sa mama mo. Nababanguhan nga ako sa sanggol na nasa sinapupunan niya. Kaya ako nagtatakip ng ilong. Para kasing amoy iyon ng hinog na langka na nanunuot talaga sa aking ilong hanggang sa sentido ang amoy. Kaya kailangan kong kumagat noong sanga ng kalamansi. Dahil kung hindi, ay baka biglang pumula ang mata ko sa harapan ng mama mo at siguradong matatakot siya. Sure ka? Hindi mo kumikakainin? Oo naman, pero may request lang din sana ako. Bilhan mo naman ako paminsan-minsan ng bagong katay na manok. Marami ka namang ipon, di ba? Kadiri kasi kapag yung karne sa ref na matagal ng frozen, hindi yun masarap. Ayoko namang magnakaw ng manok dahil kawawa din ang mga may-ari. Eh di sige, walang problema. Ako bahala sa sariwang manok mo. Ilan ba ang kailangan mo kada linggo? Kahit isa lang. Sus, isa lang naman pala eh. Sagot ko pa. Noong sumunod na gabi ay naglambing ako kay mama na doon ako matutulog sa kwarto niya dahil namimiss ko na siyang katabi. Pumayag naman ito. Tapos noong magkatabi na kami ay sinabi kong, Ma, yung totoo, bakit biglaan ang pag-uwi mo? Saglit siyang tumahimik bago sumagot. Buntis kasi ako anak. Magkakaroon ka na ng kapatid. Ha? Talaga ma? Magandang balita po yan. Gustong gusto ko na talaga magkaroon ng kapatid. Anak, teka lang. May sakit ba si Lia? Kapag nalalapit kasi ako sa kanya, ay bigla siyang lumalayo at nagtatakip ng ilong. Opo ma, may matinding allergic rhinitis siya. May mga amoy ng tao na nagtitrigger ng hatching niya, lalo na yung mababango. Madalas pa naman nakakulon ka kapag lumalabas ng kwarto, kaya lumalayo siya sa iyo. Ah, ganun pala yun anak. Kaya pala kala ko naman kung ano na. Sagot pa ni mama. Kinabukasan, habang naglalakad kami papauwi ng bahay, ay nagsalita si Lia. Hana, kailangan na natin maghanda. May mga tiktik na umaaligid sa bahay nyo. Naaamoy nila ang sanggol ng iyong ina. Talaga? Paano mo nalaman? Magsisimula na naman ba tayo sa simula ng pagpapaliwanag? Ay, oo nga pala no. Ano ka nga pala? Paano yun? Baka maapektuhan ka rin ang ihahanda natin. Hindi na masyado dahil sa pagiging vegetarian ko. Ah, okay. Di anong kailangan natin? Kailangan natin ng insenso, kamangyan, tsaka mga kagingking. Yung maliliit na baging ng kawayan na maraming tinik. Di sige, bilisan na nating umuwi. Wika ko naman. Pagkarating sa bahay ay nagmerienda lang muna kami, tapos umalis rin agad. Anak, bakit naglagay kayo ng mga kagingking sa labas ng bintana? Ah, ma, pangontra yan sa aswang. Marami raw kasi ang nagpaparamdam ng mga aswang sa mga buntis dito sa atin. Talaga anak? Bakit hindi ko yata nababalitaan? Bakit ma? Tingin nyo ba? Ibabalita sa TV kapag may tiktik sa bubungan natin? Ay, naku anak, ewan ko sa'yo. Puro ka kapilosopuhan. Gawin nyo na lang ang gusto nyo. Basta mag-ingat kayo ha. Baka masugatan kayo sa mga tinik. Wika pa ni mama at tinalikuran niya na kami ni Lia. Sabi ko naman, Lia,
Sigurado ka talaga sa sinasabi mo? Oo nga. Hay, ayaw pang magtiwala eh. Saka pa ba kayo magsisisi kapag nawala na ang kapatid mo sa tiyan ng iyong ina? Oo na, naniniwala na ako. Dalian na natin, hapon na oh. Uwi ka ako pa. Nagpausok na rin ako ng insenso. Pasado alas 7 pa lang ay pumasok na si Mama sa kanyang kwarto. Hindi na raw siya kakain dahil medyo mabigat ang pakiramdam niya. Sabi ko naman kay Lia, Lia, anong nangyayari kay mama ko? Nalagyan siya ng tanda na isang tiktik, kaya nagsisimula ng sumama ang pakiramdam niya. Pwede mo bang alisin yung inilagay ng aswang na tanda kay mama? Anong tingin mo sa akin? Albularyo? Aswang ako, Hana, hindi albularyo. Although may lahi akong babaylan, pero hindi ako nakapag-aral ng mga orasyon. Lia, di ba sabi mo, aswang na tiktik ang darating mamaya? At magtatangka sa kapatid ko? Ikaw, anong lahi ng aswang ka? Barak. Ha? Ano yun? Ngayon ko lang yata yun narinig ah. Oo, kasi halos nalipo lang karamihan sa lahi namin. Kami ang uri ng aswang na may dugong babaylan. Kaya kahit ang pangkaraniwang aswang ay tinutugis na kami. Dahil kapag nagpakadalubhasa kami sa mga orasyon, ay mas magiging makapangyarihan pa kami kaysa sa mga bangkilanon at gabunan. Nasaan nga pala ang mga magulang mo? Patay na sila. Pinatay rin sila ng mga aswang. Pinatakas lang ako ni ama, kaya ako nakaligtas. At ako naman ang pinaghahanap ng mga aswang ngayon. Kaya hindi rin ako masyadong nagpapakalat-kalat sa labas. Pinipilit kong makihalubilo sa mga tao para magbukang normal. Hala, kawawa ka naman pala. Kailangan mong magtago palagi. Oo, tama ka. Pero 1 hanggang 3 aswang ay kaya ko namang labanan. Kaso kapag may kasama silang marunong mag-orasyon, ay magiging tagilid na ako noon. Kagaya ng nangyari sa mga magulang ko. Napakaraming aswang ang sumugod sa bahay namin, na may kasama pang albularyong makakaliwa. Kaya natalo nila ang mga magulang ko. Kailangan iwasan kong makasagupa ng sabay-sabay ang mga aswang na pumatay sa mga magulang ko. Dahil kapag nagkataon, ay ako na ang next nilang puputulan ng ulo. Habang nag-uusap kami, ay may naririnig kaming tunog ng tiktik. Malakas pa ang tunog na iyon. Sabi ni Lia, nasa malayo pa naman raw. Pero hindi malayong ang bahay namin ang punteriya. Tara na Hana, magsipasok na tayo. Kailangan nasa loob tayo ng bahay para masigurong ligtas si mama mo. Doon ka matulog sa kwarto ni mama mo ha, para mabantayan mo siya. Pumasok na nga kami at naghapunan. Doon na nga ako natulog sa kwarto ni mama. Si Lia naman ay sa may sala lang natulog para raw mabantayan niya rin kami. Naroon kasi malapit sa sala ang kwarto ni mama. Habang magkatabi kaming natutulog ni mama, ay bigla akong naalimpungatan nang may marinig akong kakaibang ingay mula sa labas ng bahay. Agad akong tumayo upang sabihin sana kay Lia, pero nakita ko ito na papalabas na ng bahay. Sabi ko sa kanya, Lia, saan ka pupunta? Sabi niya naman, ilak mo nang mabuti ang pinto at bantayan mo si mama mo. Huwag kang magpapalin lang sa kung ano mang maririnig mo. Buksan mo na rin ang ilaw para nakikita mo ang buong paligid. Agad ko naman siyang sinunod. Ilang saglit pa ay naririnig kong tila may kaaway na siya na isang malaking pusa. Puro kasi angil lang pusa ang naririnig ko. Kinabahan na ako dahil baka kung ano na ang nangyayari kay Lia. Ginigising ko si mama pero hindi naman ito magising, kaya lalo pa akong kinabahan. Parang iyon na ang pinakamahabang gabi ng buhay ko. Makalipas ang kalahating oras ay natahimik na ang paligid. Lia! Lia! Buhay ka pa? Mahinang sabi ko pa. Sumagot naman siya. Oo, pero huwag ka munang magbubukas ng pinto hanggat hindi pa lumiliwanag ang paligid. Baka gumamit ng tagabulag ang isa pang tiktik at makapasok sa bahay nyo. Paano ikaw? Dito lang ako sa labas, maghihintay ng pagsikat ng araw.
Nakatulog na nga rin ako nang nakaupo sa tabi ng kama ni Mama. Nagising na lang ako noong tinatapik na ako ni Mama ko. "Anak, bakit sa upuan ka natulog?" "Binantayan po kasi kita, Ma, dahil may naririnig akong huni ng aswang kagabi." Nasaan na, anak?" "Wala na po, napadaan lang yata." Wika ko pa para hindi siya matakot. Nauna na akong lumabas ng kwarto upang pagbuksan ng pinto si Lia. Nakita kong marami siyang bahid ng dugo pero wala naman siyang sugat. "Nasaan na?" tanong ko pa. "Wala na, dinispatcha ko na." Tapos dali-dali na siyang nagpunta sa CR para maligo. Pagkalabas ni Mama ng kwarto ay tapos nang nakaligo si Lia. "Good morning po, tita." "Good morning din sa'yo, Iha. Ang aga mo naman yatang gumising." "Opo, tita, dahil may pasok kasi kami ngayon." Wika niya pa. Doon ko palang naalala, hala, may pasok nga pala kami. Natataranta na akong nagpainit ng kanin na ipang-aalmusal namin. Pumasok kami ng paaralan ni Lia ng araw na iyon. Habang nagkikwentuhan kami ay tinanong ko siya, "Uy, Lia, anong nangyari?" Ito naman, nagtanong pa. Parang hindi niya alam. Pero hindi ko napigilan ang pagtakas ng isa. Siguradong babalik yun. Mag-ina yata ang aswang na iyon eh. Muli na naman akong kinabahan. Akala ko kasi ay tapos na ang problema namin. Meron pa pala. Sabi niya naman, "Mamaya ha, doon ka uli matulog kay mama mo para mabantayan mo siya. Huwag ka maglalak ng pinto para madali ako makapasok kung may mangyari sa inyo sa loob." "Teka lang, Lia, anong nangyari kay mama? Kahit anong gising ko sa kanya kagabi, hindi ko siya magising eh." "Oo, normal yun. Gumagamit ng orasyon ang mga aswang na tinatawag na hamok. Kaya kahit magsisigaw ka sa tenga ni mama mo, ay hindi siya magigising. Kaya nga sinabi ko sa'yo, di ba, na i-on mo ang ilaw para maliwanag at mabantayan mong mabuti si mama mo. Dahil imposible siyang magising sa ganong sitwasyon." "Natatakot ako, Lia." Sabi niya naman, "Di matakot ka, wala namang nagbabawal sa'yo eh. Pero tandaan mo, hindi ka pwedeng umatras sa laban dahil mama at kapatid mo yung ipinaglalaban natin dito. Magdala ka ng itak mamaya para may panlaban ka. Tsaka asin na rin para meron kang maisaboy." "Mamamatay ang aswang kapag binato ng asin?" tanong ko pa rito. "Hindi. Ano lang pala? Mapupuwing. Kapag napuwing na siya, di mahihirapan na siyang lumaban." Napakamot naman ako ng ulo dahil akala ko talaga ay isang malakas na armas ang asin. Kinagabihan, masaya kaming naghahapunan. Nagluto kasi ng beef steak si Mama. Sumabay na rin siyang kumain dahil maayos naman ang pakiramdam niya. Matapos makakain ay naglambing ako uli kay Mama na doon sa kwarto niya makikitulog. Pumayag naman si Mama dahil tila nakakaramdam raw siya ng takot. Noong nakaraang gabi raw kasi ay binangungot siya at may matandang gustong kumuha ng kanyang baby sa tiyan. Kinagabihan noon, mas nauna akong nakatulog kay Mama. Tapos bigla akong nagising dahil sa isang masamang panaginip. Agad akong bumangon at nakiramdam. Binuksan ko kaunti ang pinto. Nakita kong naroon si Lia sa sala natutulog. Muli akong humiga nang makaramdam ako nang naglalakad sa bubungan ng bahay. "Lia?" Tawag ko pa. Sabi niya naman, "Oo, alam ko. Ako na bahala dito. Bantayan mo si mama mo dyan." Wika niya pa. Kinumutan ko ng makapal na kumot si Mama at umupo ako sa tabi niya. Nang biglang bumukas ang bintana. Iniluwa noon ang isang matandang nakakatakot ang itsura. Wala siyang saplot at naglalangis ang katawan. Napakapayat niya rin. Agad kong iniangat ang nakatabing itak. Pero tila hindi iyon natakot dahil ngumisi pa nga. Noong akmang tatalo na papunta sa akin ang matandang iyon, ay bigla akong napatili. Pero bago pa siya makalapit sa akin, ay mabilis bumukas ang pintuan at sinugod siya ni Lia.
Nagpampuno sila sa sahig. Maraming nabasag na mga gamit ni Mama sa loob ng kwarto. Pilit ko namang sinasabuyan ng asin, pero sumigaw si Lia. "Hana, wag! Ako ang napupuwing yan! Nasa ilalim ako!" Wika niya pa habang nakakumbabaw sa kanya ang aswang. Pinagkakalmot siya noon sa mukha at sa katawan. Nakita kong marami ng sugat si Lia. Nilapitan ko ang nakatalikod na aswang at tinaga sa balikat. Pero lumingon lang iyon sa akin at sinampal ako ng kamay ng pabaliktad. Kaya tumalsik ako ng tamaan. Nakita kong napangiti si Lia, pero hindi ko alam kung bakit. Noong muling humarap ang aswang sa kanya, ay buong puwersa niyang isinaksak sa gilid ng ulo noon ang isang kulay dilaw na punyal. Sa sobrang lakas ng pagkakasaksak niya, ay bumaon iyon lahat at hawakan na lang ang natirang nakalitaw. Kumikisay-kisay na lang ang nilalang na iyon. Tumayo si Lia at hinila ang aswang papalabas, pero sa bintana na sila dumaan. Makalipas ang kalahating oras ay saka pa lang siya nakabalik. Sabi niya sa akin, "Paano yun nakapasok rito?" Sabi ko naman, "Baka hindi na ilak ni Mama ang bintana." Napailing-iling na lang siya sabay sabing, "Muntik na talaga ang mama mo." Tapos naglabas siya ng panyong kulay pula at inilagay roon ang hawak niyang punyal na kulay dilaw. Nagulat ako nung makita ang kamay niya na inihawak roon dahil lapnos talaga ang laman ng kanyang palad. "Anong nangyari dyan?" "Yang punyal, panlaban kasi yan sa aswang. Kahit kami ng pamilya ko ang nagmamay-ari niyan, ay naaapektuhan pa rin kami. Kaya kahit ang paghawak niyan ay malalapnos ang kamay namin. Pero huwag kang mag-alala, bago sumikat ang araw ay magaling na ang lapnos ko sa kamay." Muli na naming isinara ang bintana. Kinabukasan ay gulat na gulat si Mama at tinanong kung ano ang nangyari sa kwarto niya. Sabi ko naman na pinasok kami ng aswang. Tinanong ko naman siya kung bakit hindi nakalak ang bintana. Sabi niya naman na nakalimutan niya raw. Nakaramdam daw kasi siya ng pagkabalisa at naiinitan, kaya siya nagbukas ng bintana. Hindi niya raw naalala na hindi niya naisara. "Ma, nakapasok ang aswang dito dahil sa hindi nakalak na bintana. Mabuti at nagising kami ni Lia, kaya hindi ka nagalaw ng aswang." Nagulat naman si Mama sa narinig. Magmula noon ay naniniwala na si Mama na totoong punteriya siya ng mga aswang sa lugar namin. Kita naman kasi sa mga nasirang upuan at mga istante sa loob ng kwarto niya. Magmula rin ang araw na iyon ay naging tahimik na ang aming pamumuhay pati na ang kapaligiran. Wala nang dumadalaw pang aswang kay Mama hanggang sa makapanganak siya. 1 taon lang ang nakalipas. Magmula noong makapanganak si Mama, ay nagpaalam na sa amin si Lia na aalis na. Tinanong ko naman siya kung saan siya pupunta. Sabi niya naman na hindi niya raw alam. Kailangan niya raw kasing lumayo dahil mukhang may nakakaalam ng mga aswang kung nasaan siya. At kung may naiisip man siyang lugar na pupuntahan, ay hindi niya rin sasabihin sa akin para hindi ako hantingin ng mga aswang at piliting paaminin kung saan siya naroon. Mas maigi na raw iyong wala akong alam. Nagpasalamat naman ako ng todo sa kanya dahil utang ko sa kanya ang buhay ko, buhay ng aking ina at ng kapatid. Maging si Mama ay nagpasalamat din kay Lia sa pag-alalay sa amin. Pero ang hindi alam ni Mama na higit pa roon ang nagawa ni Lia para sa aming pamilya. Wakas. Bago po natin tapusin ang ating video, ay bigyan muna natin ng daan ang ating mga shoutout at pasasalamat. Gusto ko po munang ipaalam sa lahat na iyong mga kwento nating mahahaba o series ay meron pong playlist. Minsan po kasi, mahirap hanapin ang kasunod na part, lalo na at paiba-iba ang design ng cover at hindi rin magkakasunod na araw ang pag-a-upload.
Meron pong playlist ha, ang Aswang Killer, mga kwento ni Babaylang Rico, Lihim ng Medalyon, at Birador na pinagbibidahan ni Rafael. Yun lang po. Magtungo na po tayo sa ating mga shoutout at pasasalamat. Unahin na siyempre natin si Ma'am Aida Lasimet Calfe ng Qatar. Maraming salamat po ma'am sa inyong solidong pagsuporta sa ating channel at mga projects. I'm glad to hear po na okay na kayo at sana patuloy kayong bigyan ng magandang kalusugan ng ating puong may kapal. Pinapasalamatan din po natin si Ma'am Rosemary De Brient. Maraming salamat po ma'am sa inyong suporta sa ating channel project. Naway patuloy rin po kayo magkaroon ng magandang kalusugan at ilayo sa kapahamakan. Pinapasalamatan din po natin ang ating mga current channel members na nag-join sa pamamagitan ng join button sa tabi ng ating channel name dito sa YouTube. Hi po sa inyong lahat at salamat kina Ma'am Celsa Escartin, Ma'am Christine Olson, Ma'am Connie Flores, Sir Dean Ciudadano, Sir Felix Frank, Dulfo Akong, Ma'am Georgina Bati, Sir Jesmar Ocampo, Sir Lito Bueno, Sir Loreto Chavez, Ma'am Lu Kira, Ma'am Maria Victoria, Sir Nilo Merdigia Luza, Ma'am Riza Rizardo, Ma'am Rose Halandumon, Ma'am Santi Santos, Ma'am Sarjane Katzdorms. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pag-member sa ating channel membership. Malaking tulong po ito sa ating project. Pasalamatan na rin natin ang ating tatlong masisipag na group admin at moderator na sina Ma'am Ilongga Guapa, Ma'am Gilani Fernandez at Ma'am Gina Araga. Sa muli ay inaanyayahan ko po kayo na mag-like and follow sa ating FB page na ang pangalan ay Katotohanan at Misteryo. Active na po ang page na iyon at meron na rin iyong upload na horror story araw-araw. Kaya pwede rin kayong makinig roon. Last but not the least, pinapasalamatan ko rin kayong lahat na mga regular listeners ng ating dalawang horror channels. Ito po ay ang Katotohanan at Misteryo at ang Kwentong Aswang Comics. Siguraduhin nakasubscribe po kayo sa parehong channel ha. Sana po ay patuloy pa rin kayong makinig kahit pa hindi ako ang boses ng nagsasalita. Karamihan kasi ng mahahabang series natin ay ipinapagawa ko sa ating mga guest narrator. Pero syempre, ang Aswang Killer, Lihim ng Medalyon at ang kwento ni Babaylang Rico ay ako talaga ang magnanarrate noon. Balikan nyo rin po sana iyong mga luma nating video na na-upload ng 2 years ago to present. Siguradong marami pa doon ang hindi nyo napapakinggan, lalo na ang mga bago lang dito sa ating channel. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagsuporta sa ating mga channels. Naway sa araw-araw niyong pagtambay sa YouTube ay kasama ang ating channel sa inyong dinadalaw. Kahit ako na ang huli niyong pakinggan, ay ayos pa rin iyon sa akin. Masaya pa rin ako doon at ipinagpapasalamat ko na iyon ng malaki. Naway pagpalain kayong lahat ng ating puong may kapal at bigyan palagi ng malusog na pangangatawan. Magsama-sama po tayong muli sa iba pang mga paparating nating kwento. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.